Sa nakaraan nating video, ay naisip ni Shu na alam ng mastermind ang lahat patungkol sa kanya. Kaya naman daw kahit pamamantsahan ng dugo ang kanyang mga kamay, at magalit o kamuhian siya ng lahat ng Tagal-Universe, ay wala siyang pagsisisihan, basta lumakas pa ang kanyang kapangyarihan upang matuklasan ang katotohanan. Samantala sa Royal Capital naman, ay agad na kumalat ang balita patungkol sa pagkawasak ng Liujian Pass, kung saan ang iba ay hindi pa naniniwala sa chismis na ito. Habang ang iba naman ay tinatanong kung nawasak daw ba talaga, at hindi lang basta napabagsak o naaga ng Wu Army. Ang iba nga ay sinasabi ding yun umano ang sikat na natural pass dito sa Luniverse, kaya talagang masyado ang pagtataka nila, lalo at kakabalik lang daw ng Wu Army dito sa Luniverse. At ang lalaking ito nga ay hindi talaga makapaniwala sa chismis, dahil nung umalis nga daw si Lucio dito sa Royal Capital, ay isa lamang siyang stage 1, kaya paano daw kaya niya naabot ang ganitong level, at kung ano na daw kaya ang rank ng ating bida ngayon. Agad na din niyang sinabi sa kanyang tatay, ang patungkol sa kakaibang echo of force umano nung lumalaban ang ating bida, at ayon nga daw sa chismis noon ay ang ating bida ang nagdulot nun, pero ngayon ay mukhang totoo nga din daw ang chismis na yon. Sabay tanong kung magkakagulo daw ba dito sa Luniverse, pag napatay ni Lucio ang Celestial Emperor na si Duan Muhuangqi, at tinanong nga din niya kung ano na ang dapat gawin ng kanilang pamilya. Pero sinabi lang naman ng kanyang ama, na sa tagal umano niyang nabubuhay, ay wala pang naglakas loob upang haminin ang authority na meron ang Celestial Emperor, kaya maging siya ay hindi niya alam kung ano ang mga posibleng mangyari. Pero ang bawat kaguluhan nga daw dito sa Luniverse, ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng noble family o malalaking pamilya, kaya naman kailangan daw nilang ipatawag ang lahat ng miyembro ng pamilya nila, upang pag-usapan ang mga dapat nilang gawin at makapaghanda. Sunod ay sinabi nga nito, na mabuti na lang umano at hindi natuloy ang plano nilang pagpatay sa ating bida noon, kaya kahit papaano umano ay hindi ganun kalaki ang galit ng ating bida sa kanila. Sabay sabi na isipin niyang mabuti, kung mayroon daw bang kahit sino dito sa Royal Capital, ang malapit o kaibigan ng ating bida. At dito nga ay sinabi nito na ayon sa chismis, ay nabalitaan niya na nung gabing paalis na ang ating bida dito sa Royal Capital, ay nagbigay ng mga artifacts ang Song family, Zhao Shuai, Xiaomings at Wang Song Gambling House bilang offering, at pakikipagkaibigan sa Wu Army. Kabilang nga din daw sa mga sumisipsip sa kasikatan ng ating bida noon ang Lu family, na nagsasabing parte ng kanilang pamilya ang ating bida, pero hindi nga daw niya masiguro kung totoo ngayon. Bukod doon ay tinulungan nga din daw ni Son Zhongyang ang ating bida noon, at gumawa ng madaming armor para sa kanya. Sabay tanong kung nais bang alamin ng kanyang ama ang mga ito, dahil nais niyang gamitin ang relasyon nila sa ating bida, upang baguhin ang kanilang sitwasyon. At sinabi nga nito na mabilis umanong matuto ang kanyang anak, at dahil sa hindi nga daw malinaw ang sitwasyon ngayon ay kailangan nila ng backup plan, at kailangan nga daw nilang obserbahan ang magiging aksyon ng mga nabanggit niyang pamilya, kung ano ang gagawin nila sa kasalukuyang nangyayari. Sabay sabi na nagkakagulo na ang buong Luniverse ngayon, pero bakit daw kaya wala pa ding nakikialam upang patigilin ang kaguluhan? Sabay tanong na din kung totoo daw kaya talaga, na wala ng tao sa King's Palace o walang nakaupo sa trono. Samantala sa isang lugar naman malapit sa Royal Capital, ay nagmamadali ng bumalik ang mga elder at leader ng mga malalaking pamilya, at sinabi nga ng mga ito na pang-siyam na miyembro na daw ng mayamang pamilya ang nakita nilang yun, kaya malamang umano na malaki nga talaga ang problema sa West State. At habang nag-uusap nga ang mga tao, at sinasabi na mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago dito sa Luniverse, ay makikita naman natin si Chen na nakikinig sa mga chismis at nangangalap ng impormasyon. Sunod ay nagtungo nga siya sa tindero ng isda, kung saan ay sinabi niyang andito siya upang kunin ang in-order niyang isda, sabay sabi na 3 caught locally, at siguraduhing malinis, kaya naman agad na tumingin ang lalaki sa kanya at hindi na ito nagsalita. Agad din namang nakuha ni Chen ang kanyang order, at sa loob nga ng isdang ito ay makikita natin ang padlock, at isang nakabilot na papel. At ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nagtungo si Chen sa isang bahay, kung saan ay sinabi ng tagapagbantay na tahimik umano dito at walang mga taong nagpupunta dito. Kaya naman siguradong nababagay ito para kay Master Yi Chen niya umano, sabay sabi na matapos siyang makahanap ng magandang lugar sa Royal Capital, ay agad niyang aabisuhan si Yi Chen upang makalipat siya doon. Tinanong naman ni Yi Chen kung sigurado ba siyang wala pang nakakaalam sa lugar na ito,
At sinabi nga ng lalaki na sigurado umano siya. At dahil sa magkakilala na sila ni Yi Chen ng ilang taon ay hindi siya lolokohin nito. Sabay sabi din na parehas sila ng trabaho kaya naman alam niya ang patakaran. Kaya naman agad na pinagliwanag ni Yi Chen ang kanyang singsing, habang sinasabi na ibibigay muna niya ang kalahati ng bayad, at kailangan nga daw mag-ingat ng lalaki, na masyado ang tuwa matapos marinig na matatanggap na niya ang kalahati ng bayad. Pero mabilis nang lumapit si Yi Chen upang dakmain at huliin ang lalaki, na agad namang nakaiwas sa kanya at tumakbo ng mabilis patungo sa pintuan, gayunpaman ay inabutan pa din naman siya ni Yi Chen, at muli nga niya itong hinila papasok sa kwarto. At dito ay nilabas niya ang isang tila patalim na enerhiya, sunod ay pinunit niya ang damit ng lalaki, na agad napapatanong sa kung ano-umano ang ginagawa ni Yi Chen. Hanggang sa bigla na nga lang napasigaw sa sakit ang lalaki, at sunod ay agad ding binigay ni Yi Chen ang paunang bayad, sa lalaking minarkahan niya at ginawang alipin. Kaya naman napapatanong ito kung ano daw ang ibig sabihin nito, sabay sabi na matagal na daw silang magkakilala ni Yi Chen, at tinanong nga niya si Yi Chen kung wala ba siyang tiwala sa kanya, upang lagyan pa talaga siya ng slave mark. Pero sinabi lang naman nito na tumigil na siya sa pagrereklamo, dahil papakawalan din naman siya kalaunan, basta ayusin niya ang kanyang trabaho at huwag siyang maging madaldal. Habang iniisip na hindi siya pwedeng magkamali sa pinapagawa sa kanya ng ating bida, kaya naman kailangan niyang maniguro, at tanging ang paglalagay nga lang daw ng slave mark ang insurance niya. Ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos umalis ang lalaki, ay agad niyang tinawagan ang kanyang hari, upang sabihin na nananatili daw siya sa isang lugar ngayon malapit sa royal capital. At sa lugar nga daw na ito ay muli niyang titipunin ang kanyang mga tauhan, upang makakolekta ng impormasyon sa lahat ng estate, sabay sabi na nais niyang batiin ang lahat, dahil alam na nga daw niyang napabagsak na nila ang Liujian Pass. May pakpak talaga ang balita dito sa Luniverse, wika naman ng ating bida. Sabay tanong kung ano na ang kaganapan sa Royal Capital, at sinabi nga ni Yi Chen na ang Shenwang Palace ay hindi pa gumagawa ng aksyon. Pero ang mga mayayaman at malalaking pamilya nga daw, ay isa-isa ng pinapabalik ng Royal Capital ang kanilang mga kamag-anak, kaya malamang umano sa palihim silang nagpaplano, bilang paghahanda sa paparating na pagbabago dito sa Luniverse. Ayon sa pagkakaunawa mo sa kanila, ano sa tingin mo ang susunod nilang gagawin, tanong naman ng ating bida, pero sinabi lang naman ni Yi Chen na hindi pa nangyari ang ganito dito sa Luniverse dati, kung saan ay magkakaroon ng digmaan ng dahil lamang sa paghihigante. Pero ang malupit na pamamaraan nga daw ng ating bida, sa pagpapabagsak ng Liujian Pass, ay siguradong magbibigay ng shock sa lahat ng mayayamang pamilya dito sa Luniverse. Bukod doon, ay sigurado nga daw na hindi magugustuhan ng mga mayayamang pamilya ang ginawa ng ating bida, pero kung wala naman daw ibang makikialam, ay siguradong hindi naman sila maglalakas loob na harapin si Shu. Sa tingin ko ay magtatago lang sila sa Royal Capital, at aasa sa kanilang mga spies upang mangalap ng impormasyon, bukod doon ay hindi sila mapapanatag at mamumuhay sa takot, kaya siguradong gigit na lamang sila upang hindi mapahamak ang kanilang pamilya, wika pa nga ni Yi Chen. Talaga ba, wika naman ni Shu, sabay tanong kung sa kanya daw ba matatakot ang mga malalaking pamilya, habang iniisip na hindi umano sapat ang takot ng mga mayayamang pamilya, at dapat nga daw ay buong Luniverse ang matakot sa kanya. Dahil pag natakot nga daw ang lahat ng tao sa Luniverse, ay siguradong mapapabilis ang pagkolekta niya ng negative emotion, gayon na din ang pagpapaliwanag niya sa ika-6 niyang nebula. At agad nga niyang sinabi kay Yi Chen, na utusan niya ang kanyang mga tauhan, upang ikalat ang impormasyon at reputasyon ng kanyang mga sundalo, habang nangangalap sila ng impormasyon sa iba't ibang lugar, sabay sabi na inaasahan umano niyang mas madami pang matatakot sa kanya, sa mga susunod na araw at panahon. Sunod ay tinago na nga ng ating bida ang kanyang telemirror, at dito ay napansin naman niyang nabasa na ang kanyang sapatos, mula sa laway nilihitan na hinihintay ang nilulutong inasam ng ating bida. At matapos nga siyang bigyan ni Shu ng inasam, ay agad naman niya itong nilantakan, at dito nga ay sinabi nila Shu na dinaig pa ni Heitan si Zuan, habang si Negrito naman ay sinabi na si Heitan umano, ang version 1.5 ni Zuan, na biglang nagdilim ang muka habang tinatanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero bigla namang may naramdaman ang ating bida, na napapatanong kung ano daw kaya ito, at nagulat na nga lang sila nang biglang magtungo sa kalangitan, ang dilaw na enerhiyang bumabalot kay Heitan, matapos niyang makain ang inaasam niyang inasam. Dito nga ay naisip ng ating bida,
na dati umano ay nabalitaan na niya ang tsismis, na ang mga simpleng tao at may mabuting kalooban, ay mas mabilis na tumataas ang rank, pero hindi nga daw niya akalain na matapos maubos ni Heitan ang kanyang inasam, ay magiging isang stage 1 na din siya, sabay sabi na kalabisan na umano ito. Agad na ding umalingasaw ang enerhiya na nagmumula kay Heitan, o ang kanyang echo of force, at dito ay sinabi ni Zuan na mas mabango pa umano ito sa inasam ng ating bida, habang si Negrito naman ay tinatanong, kung magkapatid daw ba si Zuan at Heitan sa magkaibang ama, dahil pati ang echo of force nila ay parehas. Hanggang sa dumating na nga ang kaparusahan ng langit ni Heitan, na iniisip namang matapos niyang malagpasan ang kidlat na ito, ay ganap na umano siyang isang stage 1 cultivator. Agad na nga din siyang naghanda upang salubungin ang kidlat, na sa ating bida naman tumama kaya masyado ang kanilang gulat, habang si Shu naman ay napa-thumbs up na lang kay Carol, na ginamit ang abilidad sa pag-control ng kidlat, upang sa ating bida ito bumagsak. Napakindat na lang naman si Carol sa ating bida, habang iniisip na kahit papaano umano ay nakatulong siya kay Shu, habang si Xiaoyu naman ay napapatanong sa kanyang sarili, kung ang mga sword power daw kaya ng ating bida ay full charged na ngayon. Samantala ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad na ding umaliwalas ang kalangitan, at kahit nakakalipad na nga si Heitan, ay hindi pa din siya makapaniwala na isa na din siyang ganap na stage 1 cultivator. Agad na din siyang lumipad patungo sa ating bida na nais niyang halikan, pero pilit namang nilalayo ni Shu ang kanyang muka, at sinabi na kahit umano tinulungan siya ng ating bida, upang malagpasan ang kaparusahan ng langit, ay hindi naman niya kailangang maging excited, at hindi din niya kailangang pasalamatan ang ating bida. Pero tinanong lang naman ni Heitan kung ano ang sinasabi niya, dahil wala nga daw balak magpasalamat si Heitan sa kanya, at ang nais nga lang daw niya ay ang black armor tulad ng armor nila Zhang. Agad na din niyang kinulit ang ating bida patungkol sa armor, dahil sinabi nga daw ni Shu noon, na sino mang maunang maging stage 1 sa kanila ay magkakaroon ng armor, pero hindi nga siya pinapansin ng ating bida. Kaya naman tinanong na lang niya kung bakit kay Shu umano tumama ang kidlat, sabay tanong na din kung malas ba talaga siya, at kung nababagay lang daw ba talaga na tamaan siya ng kidlat. Dahilan naman upang sabihin ni Shu na hindi na niya kailangan ng mountain shaking armor, kaya naman agad na tinanong ni Heitan kung bakit, at sinabi nga ng ating bida na matigas na umano ang kanyang ulo, sabay tanong kung bakit pa siya magsusuot ng black armor. Pero matapos ngang magbigay ng negative point si Heitan, ay agad naman siyang binigyan ng isang set na armor ng ating bida, kaya naman naglulundag pa siya sa tuwa, habang si Liliang ay tinatanong kung ano na ang gagawin nila, at kung susundin pa din daw ba nila ang naunang plano. Na agad namang kinumpirma ng ating bida, at susundin nga daw nila ang orihinal na planong, patayin ang lahat ng madaanan nila hanggang sa umabot o makarating sila ng West Capital. At dito nga ay sinabi ni Shu, na nais niyang malaman kung hanggang kailan sila magpapatuloy na pumatay, upang mapuwersa niyang lumabas ang mastermind sa lahat. At matapos nga nilang malagpasan ang pinakamapanganib na fortress, sa pagitan ng South State at West State, ay nagpatuloy na sila sa pagsakop at plunder ng lahat ng mga madaanan nilang lungsod. Kung saan matapos silang makarating sa lugar malapit sa Ningchuan City, ay nagpahinga sila upang pag-usapan ang mga susunod nilang gagawin. Dito nga ay sinabi ni Li Liang na nasa unahan nila ang Ningchuan City, at ang city nga daw na ito ay isa sa pinakamahalagang fortress ng West State, kung saan ay minsan na din daw nagtalaga ng malaking bilang ng sundalo, at mga warhorse si Duan Mu Huangqi dito. At dahil nga daw sa isa sa mahalagang fortress ito, ay kailangan daw nilang masakop ito ayon sa ating bida, upang ipakita sa buong universe ang lakas ng kanilang Imperial Dragon Guards. Agad nga ding sinabi ni Shu na kailangang sumama si Xiaoyu sa laban na ito, at dalawa nga daw sila ni Liliang na mangguna sa kanilang mga sundalo, at kailangan niyang siguraduhin na makikilala siya ng lahat, kung saan maging ang mga pagkatao, edad at level ng abilidad na meron siya, ay dapat niyang ipakita at ipaalam. Sige akong bahala, wika naman ni Xiaoyu, at sisiguraduhin nga daw niyang matatapos ang misyon na binigay ng ating bida sa kanya. Bukod dun ay sisiguraduhin din daw niya, na walang mapapahamak kahit na isa sa kanilang mga sundalo. At sa pag-alis nga ni Xiaoyu, ay sinabi ni Liliang na siya lang daw at ang mga pangkaraniwang sundalo nila ay sapat na. Pero sinabi naman ni Shu na hindi na magbabago ang desisyon niya, dahil may rason nga daw kung bakit ito ginagawa ng ating bida. At dito nga ay naisip ng ating bida na ang dark chart umano,
ay isang master and slave cultivation technique, kaya naman pag naka-earn ng negative points ang may-ari ng dark chart, ay makaka-earn din ng negative points ang may-ari ng star chart. At sa lahat nga daw ng kikitaing negative points ni Xiao Yu, ay siguradong dalawa silang magbenepisyo, bukod dun ay mahalaga nga din daw kay Xiao Yu ang negative points. Naisip nga din ni Shu, na masasabi umano niyang si Xiao Yu ang pinakamalakas dito sa Luniverse, dahil sa tatlong maestro level niyang kaluluwa, pero hanggang ngayon nga daw ay isa pa din siyang A-rank o Stage 1 cultivator. At pag nakaharap nga daw niya ang kalaban na alam ang patungkol sa dark chart niya, ay siguradong malalagay siya sa kapahamakan o panganib. Sabay sabi na hindi naman niya minamaliit ang mga A-rank, pero masyado nga daw malakas ang kanilang kalaban, kaya naman kailangan maging isang maestro si Xiao Yu sa lalong madaling panahon, upang tumaas ang chance niyang makasurvive sa mga haharapin nilang laban. Samantala sa labas naman ng Ninchuan City, sa campsite ng mga Blackwing Army, ay sinabi ng isang sundalo sa kanyang kapitan, na ang Sword Keeping Pass umano ay bumagsak na, sabay tanong kung sila na daw kaya ang susunod. Pero sinabi naman nito na hindi nila kailangang magpanik, dahil ang Sword Keeping umano ay nawasak lamang dahil kay Liliyang na traidor, at kung hindi nga daw niya sinabi sa kalaban ang kahinaan ng fortress na yun, ay tiyak na wala naman silang pag-asang manalo. Sinabi nga din niya, na hindi umano dapat katakutin ng Imperial Dragon Guards, kaya hindi nila kailangang magpadala sa takot, at hindi sila pwedeng sumuko hanggang sa huli nilang hininga. Habang iniisip na ang buo niyang pamilya ay nasa Western Capital, at pag sumuko nga daw sila at umatras, ay hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Duan Mu Huangqi sa kanilang mga pamilya. Habang ang mga sundalo naman niya, ay alam nilang niloloko lang daw ng kapitan o general nila ang kanyang sarili, dahil si Liliyang ay may angking talento na nagsimula umano sa ibaba, hanggang maging isang commander ng Blackwing Army noon, sabay sabi na hindi ba at napasok na din ni Liliyang dati ang Ningchuan City. Isa pa ay hindi nga lang daw basta pagsakop ang ginawa nila, dahil literal umanong winasak nila ang Sword Keeping Pass, at wala nga daw mga pangkaraniwang sundalo ang makakagawa ng bagay na yon. Hanggang sa biglangang nagulat ang kabayo, kasabay ng pagpuslit ng mga dagang sa kanilang campsite, at dito nga ay nakumpirma ng squirrel na madami nga daw kabayo sa lugar na yon, at malamang din daw sa mga kabalyero ang sundalo ng Ningchuan City. Pero sinabi lang naman ni Xiao Yu na kung mga kabalyero nga daw talaga sila, ay alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin, upang talunin sila. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay sinabi ng sundalong ito sa kanyang general, na mayroon umanong mga general ng kalaban ang nasa labas ng campsite nila, at andito nga daw sila upang hamunin sila sa isang laban. Kaya naman agad na tinanong ng kanilang general kung ilan sila, at nabubulol pa nga niyang sinabi na 3 umano sila. Bukod doon ay hindi nga daw matatanda ang mga sumugod sa kanila, at mayroon ding silang kasama na isang dalagita, kaya naman masyado ang kanilang gulat at pagtataka. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay agad na nagtungo sa pader ng lungsod ang mga ito, at dito nga ay hinahanap nila ang traidor umano si Liliyang, sabay tanong kung ano umano ang punto, ng pagpapadala ng 3 bata sa kanila upang hamanin sila ng laban. Sabay sabi na magpadala sila agad ng mensahero sa pinakamalapit na garrison, upang humingi ng tulong o reinforcement, at pinag-utos na lahat ng kanilang mga sundalo ay bantayan ang mga gate ng lungsod, at sino man umanong lumapit ay agad nilang atakehin, at huwag hahayaan na makapasok. Pero tinanong naman ng isa sa mga sundalo, kung bakit daw kailangan pa nilang humingi ng tulong o reinforcement, sabay sabi na 3 bata lang yan kaya natin sila. Pero sinabihan naman siya ng siraulo ng kanyang general, sabay tanong kung may nakita na ba umano siyang bata sa digmaan, na wala man lang nararamdamang takot at nakuha pang sumugod sa kalaban. Agad nga din niyang sinabi, na sana umano ay mga pain lang ang nagtungo sa kanilang mga bata, at sana nga din daw ay nasa malayong lugar pa ang hukbo ng Imperial Dragon Guards, at sana ay hindi sila naghihintay sa kung saan na malapit sa lungsod, kaya naman natahimik ang kanyang mga sundalo. Pero biglang nagwala ang kanilang mga kabayo, hanggang sa makatakas ang mga ito matapos masira ang kanilang kulungan, at dito nga din ay sinabi ng isang sundalo, na bigla na lang umano naging bayulente ang mga kabayo. Agad nga ding napapatanong ang ibang mga sundalo kung anong nangyayari, at kung ang lahat daw ba ng kabayo dito sa lungsod ngayon ay nagwawala din, habang ang iba naman ay tinatanong kung hindi na ba sila nakikilala, dahilan upang makatikim siya ng tadyak sa muka, at nakuha pang ang tanungin ng isa, kung sipaan daw ba ang laro nila ng kanyang kabayo.